Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang Sports Balita. Tutungo ng Korea si Kevin Kiambao para maglaro sa Korean Basketball League o KBL. Isang araw pagkarang matalo ang koponan ni Kiambao na De La Salle University laban sa University of the Philippines 66-62 sa Game 3 ng UAAP Men's Basketball Finals. Inanunsyo ni Kiambao ang kanyang susunod na hakbang at yan ay maglalaro ito para sa Goyang Sono Sky Gunners sa Korea. Sa isang social media post, pinasalamatan ni Kiambao ang kanyang mga coach, teammate at Lasallian community para sa kanyang oras sa Green Archers. Sinabi din nito na ang kanyang paglalaro sa Korea ay isang hakbang para sa kanyang pangarap na makapaglaro sa NBA. Si Kiambao ay isang two-time UAAP Most Valuable Player kung saan nakuha niya ito sa season 86 at 87. Pinangunahan niya din ang Green Archers sa kampyonato ng UAAP Season 86 nitong nakalipas na taon. Sasamahan ni Kiambao sa Korea ang kapwa Pilipino na sina Carl Tamayo, SJ Bilanghel, Ethan Alvano, magkapatid na Juan at Javi Gomez de Leaño, Migs Oxon, Justin Gutang at Calvin Epistola bilang Asian Imports. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa ikalawang sunod-sunod na torneo, tinanghal si Jude Garcia ng Criss Cross bilang Most Valuable Player sa 2024 Spikers Turf Invitational Conference. Pinangunahan ng 5'11" outside spiker na si Garcia ang torneo sa elimination round nang may kabuang 150 puntos mula sa 132 attacks, 14 na blocks at 4 na service aces. Hindi lamang highest pointer ang 26 anyos na produkto ng Far Eastern University, kundi most efficient player din, kung saan mayroon itong 53.88% success rate habang maganda din ang kanyang depensa kung saan nasa ikapitong pwesto ito na may 47.28% efficiency rate. Samantala, ang mga rising stars ng King Crunchers at Savage Spin Doctors na sina Nico Almendras at Shawi Caritativo ay kapwa-pinangalanan bilang Best Outside Spikers. Sina Gian Glorioso ng Criss Cross at Giles Torres ng Savage ay ginawaran bilang Best Middle Blockers. Nakopo naman ni Drix Saavedra ng Far Eastern University DN Steel ang Best Opposite Spiker pagkaraang makuha ang ikalawang pinakamaraming puntos na may 133. Kinumpleto naman ang Spikers Turf Elite Team ni na Vince Lorenzo ng Signal at Ish Polvorosa ng Criss Cross. Pinangalanan bilang Best Libero si Lorenzo habang pinangunahan naman ni Polvorosa ang setting department. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nakuha muli ng University of the East ang titulo sa ika-4 na sunod-sunod na pagkakataon sa UAAP Women's Judo Tournament na ginanap sa Ninoy Aquino Stadium sa Malate, Maynila. Pinangunahan ng graduating Lady Warrior na si Maria Vanessa Dayao ang heavyweights sa ikalawang araw ng UAAP Season 87 competition na kumuha ng lakas mula sa naging most valuable player na si Leia Jane Lopez at ang nalalabing lightweights sa pagbubukas ng torneo. Naselyuhan ng 25 anyos na si Dayao ang kampyonato laban sa kanyang sparring partner na si Ayesi Ann Ramos sa pamamagitan ng isang Tate Shiho Gatame sa 2 minuto at 15 segundo sa kanilang -70 kg finals.
Napalawig ng Lady Warriors ang kalamangan dahil sa 1-2 finish at lalo pa itong lumayo kung saan sina Nicole Javierto at Cristina Resente ay umabot din ng finals sa minus 78 kilograms at minus 63 kilogram categories ayon sa pagkakasunod. Walang kaduda-duda ang huling resulta dahil sa mga nauna ng nakopong gintong medalya ni na Lopez sa minus 48 kilogram category, Season 85 standout Jo Marie Hart Rafael sa minus 57 kilogram category at graduating Mylene Matias sa minus 44 kilograms kasama pa ang bronze medal ni Jen Rose May Obeja sa minus 57 kilogram category. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.